Nangaliwa si Kelvin Spencer. Gusto ko ng annulment. Kasama ka ba o hindi? Kasama ako. Ipapadraft ko na sa abogado ko ang settlement. Mag-empake ka na ng gamit mo. Okay. Ang pangalan ko ay Jana Brooks. Hindi kami tunay na magkapatid ni Laura Brooks. Pero, ito ang palaging totoo. Kung sasama ka kay ate, at maganda ang buhay. Nagpunta si Mama at Papa para tapusin ang proseso ng pag-ampon. Simula ngayon, ako na ang ate mo. Kung may magtatangkang mang-bully kay Jana Brooks ulit, hindi na ako magiging mabait. Para makasama si ate, 2 grade ang nilaktawan ko. Sa wakas, natupad ang gusto ko at sabay kaming pumasok sa parehong university. Nag-umpisa si ate ng design firm. Ang tamad kong bayaw, ang unang angel investor. Ate, ngayon nakasal ka na, paano naman ako? Feeling certified sisters girl. Siyempre, kung nasaan si ate, nandun ako. Para makasama si ate, nagdesisyon akong akitin si Carter Spencer, ang nakababata ni Kelvin Spencer. Ang sakit sobra. Uy, Kanda, niloloko mo ba ako? Yana, ayos ka lang ba? May masakit pa sa'yo? Ate, masakit braso ko, masakit kamay ko, masakit din binti ko, masakit lahat. Carter? Paano ka ba nagmamaneho? Anong gagawin mo ngayon? Laura, inaakusahan ako ng walang dahilan. Naka-off ang makina ko. Wala akong pakialam. Ikaw ang bumangga sa akin. Dapat mong panindigan ang ginawa mo sa akin. Carter, dalhin mo siya sa ospital. Bilisan mo. Sige na. Dahan-dahan naman pwede? Hindi pwede. Kapag mahuli tayo sa ospital, baka gumaling na yang, maghihilom na. Ako. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Pero, bakit kailangan ng ganitong kaguluhan? Para saan ba ito? Plano kong pakasalan ka. Di ko akalain, kahit maliit ka, malaki pala pangarap mo. Pero, marami rin namang babae ang gusto akong pakasalan. Dapat mong bilisan. Kumakapit na ako. Sapat na ba ang higpit nito? Pakakasalan mo ako. Ganyan ka ba kasaya talaga? Masaya ako. Tara, uwi na tayo. Dito ang daan pa uwi. Mali ang direksyon. Dito banda ang uwi natin? Ano bang ikina-away ng gabi ng kasal? Doon ka pa rin sa tabi ko matutulog kahit ano pa. Ang saya naman nito.
Simula ngayon, pwede na akong tumira kasama ang ate ko. Kasado na, kasal na tayo. Gusto mo ba ng villa o penthouse? Kaya kitang ipagpagawa kahit alin dyan. Hindi naman tama na tumira pa. Tayo sa bahay ng kuya ko. Ayoko. Sa ate ko ako titira. Kung ayaw mo, huwag ka na lang pumasok sa kama ko. Sa kama mo? Si. Ako na at ang kuya ko. Siguradong may utang na loob na kami sa inyong dalawa. Matibay kang babae. Ang alam lang ni Carter ay magkarera ng kotse, wala siyang kwenta. Hindi makatarungan para kay Jana. Ganito na lang. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng gastusin nila. Si. $400,000 natanggap na. $200,000 natanggap na. Katatapos lang i-transfer ang allowance mula kay kuya. Kalahati nito, ililipat ko sa'yo. Bilisan mo at purihin mo naman ako. Dahil nagtatrabaho ang bayaw ko, ayos na ang buong pamilya. Sa buhay na ito, panalo talaga. Maging anak na babae ng ate. 2 taon na kaming kasal. Si Carter ay umaasa sa kapatid niya at kalahati nun napupunta sa akin. Parang hindi makatarungan kung magdi-divorce kami ngayon para sa kanya. Pero lumobo ang ipon ko ng 8-figure. Kung hindi mo alam ang gagawin, sumunod ka sa ate. Hindi ka magkakamali. Anong ginagawa mo? Nag-iimpake ako. Lilipat na ako. Baby, handa ka na umuwi kasama ako. Hayaan mo akong tulungan kang mag-impake. Hindi. Ako at si Laura ang lilipat. Niloko ng kapatid mo. Gusto ng ate ko ng divorce. So? So kung magdi-divorce ang ate ko, magdi-divorce din ako. Yana, ulitin mo yan sa akin. Gusto mo pa rin ng divorce? Oh. Magdi-divorce ka pa rin ba? Hindi na. Kalimutan mo na, hindi na ako magdi-divorce. Sinabi ko na, hindi na. Ito ang reward mo. Carter, ang loko mo. Divorce. Magdi-divorce talaga tayo. Hindi ko kakayanin kung hindi ko gagawin. Huwag ka lang basta kumilos ayon sa gusto mo. Kasi bata ka pa. Magpakita ka naman ng konting pagigil. Wala akong kasalanan. Si Carter yon. Ang gago na yon, parang halimaw talaga. Hindi ko kaya siyang pigilan. Pinilit ka talaga niya? Grabe ang sama niya. I-divorce mo na agad siya. Eight. Nalaman mo na ba talaga ang tungkol sa pambababae ni Calvin? Totoo ba yun? Si Calvin, yung Alpha CEO, nagkunwaring nagpunta abroad para sa negosyo, pero ang totoo, gabi-gabi niyang kinikita ang first love niya. Hello? Baby, na-miss mo ba ako? Babalik na ako sa ilang araw. Kamusta ka na lately? May nangyari bang kakaiba? Oh, unusual. Wala. Normal lang ang lahat.
Hating gabi na, magpahinga ka na. Pinakasalan ka lang ni Calvin dati para makamove on sa heartbreak niya. Ako talaga ang mahal niya. Nabuhay ulit ang pagmamahalan namin. Kung matalino ka, ibalik mo na siya sa akin. Nangaliwa siya. Bahala na kung sino ang may gusto sa kanya. Magdidiborsyo pa ba kayo? Hindi na. Mananatili na ako. Ate, kailangan na nating umalis. Kung hindi, kapag bumalik si Carter, hindi na tayo makakaalis. Tara na. Mga ma'am, pag-isipan niyo ulit. Kapag umalis kayo, paano ko ipapaliwanag to kay Ginoong Spencer? Tapos na. Gumuho na ang langit. Hindi ko matawagan si Calvin. Paano naman si Carter? Tingnan mo, hindi talaga maasahan si Carter. Sayang lang ang oras sa pagtawag sa kanya. Bakit mahaba ang mukha mo? Tumakas ang misis mo? Sandali. Yana, kasama ka ba? Lumalakas na ang loob niya. Nagawa pa niya akong i-block. Doon nagsimula ang lahat. Siguro dapat pauwiin natin agad si Calvin. Ang daya mo, ha? Pag nahuli kita, hindi kita palalagpasin. Sa mga nakaraang taon, nakuha ko ang ilang sikat na designer. Nagfo-focus ang kumpanya sa high-end luxury. Nag-public ang kumpanya noong nakaraang taon. Ate, hindi ka talaga bumibigo. Maganda ang takbo ng kumpanya. Pantay tayo sa hatian ng kita. Nandito lahat ng earnings mo. Sino nagsabi na masama ang maging alaga ni ate? Ang maging alaga ni ate ang pinakamaganda, sa totoo lang. Tara na. Para saan? Saan tayo pupunta? Sa bagong bahay natin. Tara na. Ate, saan tayo titira? Buong palapag na to atin. Isang unit bawat isa. Madali lang dalawin ang isa't isa. Walang nakakahiya sa pagtira kay ate. Hindi pa rin makontak ang telepono ni Calvin. I-deploy ang motorcade. Kayo lahat. Tulungan niyo akong maghanap ng tao. Bakit parang ang sama ng kutob ko? Yana, kain na tayo. Si. Hello, boss. Kumusta, boss? Tinatawag ba nila ako? Alam ko naman na hindi mo trip ang pagdidisenyo, kaya nagbukas ako ng restaurant para sa'yo. 10 minuto lang ito mula sa bahay. Simula ngayon, ikaw ang bahala dito. Ate, itong divorce mo, medyo huli na dumating. Hindi talaga maaasahan ng mga lalaki. Mas okay pang umasa sa sarili kaysa iba. Ikaw, umasa ka sa sarili mo. Ako, aasa na lang ako sa'yo. Dahan-dahan lang sa pagkain. May meeting pa ako mamaya. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko itong restaurant para tumakbo ng maayos. Ang weird. Sarap ng pagkain. Bakit ang bagal ng negosyo? Hindi porket maganda, mabenta na agad. Baka kulang lang sa promo. Gets ko na. May naisip ako.
Hello sa lahat. Welcome sa Serenity Bistro. Susundan ko yung streamer. Literal na meant to be meal buddy ito. Grabe siyang kumain. Sobrang lakas. Ano kaya ang kinakain niya? Mga kaibigan, siguraduhin niyo na masarap ang kain niyo. Ang cute ng streamer. Serenity Bistro. Gusto ko rin kumain doon. Oh, Serenity Bistro nga. Gusto mong magpa-reserve? May available na mesa. Ayos. I-book ko na agad para sa'yo. Nahanap mo ba siya? Oo, nahanap ko. Nasaan siya? Nagla-livestream siya ngayon. Totoo nga, nagla-livestream siya. Hello sa lahat. Si Jana ang nag-develop nito. Bagong putahe ito. Ako muna ang titikim para sa inyo. Followers ang unang makakatikim. Yana. Pinahirapan mo talaga akong hanapin ka. Sis, grabe. Si Carter nandito na. Nahanap niya ako. Hi. Dito ka rin kakain? Ano tingin mo? Nakabitin muna ang meeting. Sumama ka sa akin. Kahit gusto ni Laura na makipaghiwalay sa kuya ko, ba't ka nakikialam? Hindi naman ako ang nagloko. Nung kinasal tayo, ako ang nagpilit sa'yo. Hindi mo naman ako gusto. Wag na lang tayong magdamdam. Sino nagsabing hindi kita gusto? Kuya. Sino siya? Si Yana. Mas batang kapatid ni Laura. Mabait siya. Pagkakita ko pa lang, in love na ako. Sayang, kapatid siya ng sister-in-law ko. Kailangan ko muna mag-isip kung paano ko siya makukuha. Ito na ang pagkakataon ko. Ikaw ang unang dumiskarte sa akin. Ngayon gusto mo nang umalis. Hindi ganun kadali yan. Anong ginagawa mo? Makinig kang mabuti. Pag tumakas ka ulit, ikukulong kita. Hindi ka makakalabas. Habang buhay. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Naikulong siya? Kapatid ko siya. Nandito ka na, ate. Tara na. Anong karapatan mong kunin siya? Asawa ko siya. Ate ko siya. Bunso ko siya. Laura, gusto mong makipaghiwalay? Di mo naman pwedeng basta-basta sirain kami. Magkasintahan kami. Siguro may maling akala. Kalang. Umuwi muna tayo. Hintayin nating makauwi ang kuya ko. Wala kang ginawang masama? Yung pilit na ginawa mo kay Jana. At nawala ka sa kontrol, ikaw yun, di ba? Paano mo nagagawang sabihin lahat? Ang huli malaga. Kung may kasalanan man ang kuya mo, umuwi ka tapos tanungin mo siya. Hanggang sa panahon na yon, pag tinangka mong hawakan ulit si Jana, sa palagay ko kahit ang kuya mo, hindi ka na mailitas. Ate, ang asset mo. Tara na. Honey.
Yan. Ano, hindi mo kayang umalis? Hindi ah. Tulungan mo akong i-track ang kotse. Isesend ko sa'yo yung plate number mamaya. Hayop ka, Jana. Lumaban ka na, ah. Pag nahuli pa ulit kita, siguradong ikukulong talaga kita. Yung inumin ko. Nasaan yung inumin ko? Bigyan mo ako ng inumin. Carter, sino nagsabi sa'yo na pwede kang magpakalasing? Kuya. Ang dami mong iniinom. Paano kung matakot si Jana? Paano ko ipapaliwanag to kay Laura? Huwag mag-alala, Calvin. Hindi na kailangan magpaliwanag. Matagal nang umalis sina Laura at Yana. Ano? Ano ba talaga nangyayari? Dapat ikaw ang tinatanong ko niyan. Nag-abroad ka. Pero kailangan mong magkita dun sa muse mo. Yung panloloko mo ang dahilan kung bakit gusto ni Laura ng diborsyo. Huwag mo akong idamay. Tingnan mo ngayon, anong nangyari? Gusto ni Laura ng diborsyo. At si Yana alis na rin. Utang mo sa akin ang asawa ko. Anong panloloko? Tol, hindi kita pinagsasabihan. Pero worth it ba talaga yung muse na yan? 10 taon na yang nakaraan. Bakit binubuhay mo pa? Anong silbi? Tapos ako ang nagkakaproblema ngayon. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ako pinaniniwalaan? See. Tingnan mo na lang. Fiona Harper. Nagkataon lang na nagkita kami. May kliyente lang na nagdala sa kanya sa dinner. Pinakitunguan ko siya na parang hindi kilala. Anong dyaryo ang nagpapakalat ng chismis na to? Seryoso? Kuya, bilisan mo at magpaliwanag ka kay Laura. Para hindi na rin ako makipagdiborsiyo. Binlock niya ako. Ikaw na tumawag sa kanya. Ikaw. Ikaw na tumawag. Huwag mong iyasa sa akin. Binlock din nila ako. Ano na? Ano gagawin natin? Matindi si Laura. Ang talino niya sobra. Kung gusto niyang itinago si Jana, kahit mga tropa ko sa racing club, hindi siya mahahanap. Calvin, gumawa ka ng paraan. Nung magkasintahan pa kami ni Laura, nag-install ako ng tracking app sa device niya. Nahanap ko siya. Ada, kung maghiwalay tayo, kailangan ba talagang magpunta tayo ng personal? Siyempre, kailangan... May posibilidad ba na hindi ako pumunta pero maghiwalay pa rin tayo? Hindi mo kailangang matakot. Kung maglakas loob si Carter na gawin kang masama, hindi ko siya hahayaang makaligtas. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Kumbaga, Kumain ka na, lalamig na yan. Huwag mong sayangin ang pagod ko. Sa wakas, kumikita na ang racing club ko. Asawa ka ng boss. Kaya syempre, may bahagi ka. Magaling ang kapatid mo sa'yo? Pero di ba mabuti rin ako sa'yo? Hindi nga ako nangaliwa.
Hindi ako papayag maghiwalay tayo. Mabuti naman talaga si Carter. Magaling din siyang magtrato sa akin. Alam kong mahiyain ka at takot ka kapag gagawa ng gulo si Carter. Ganito na lang, may business deal akong kakausapin, isasama kita para makapag-isip ka ng mabuti. Maraming lalaki diyan. Sabihin mo lang kung ilan, hanapan kita. Nasa kabila lang ako. Mag-enjoy ka dito. Mag-enjoy gawin ano? Ayun, dumating na sila. Maglibang ka lang. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng kahit ano. Ate, Ano gusto mong marinig, ate? Kakantahan kita. ayos lang, kaya kong kantahan ang sarili ko. Gusto mo ng prutas, ate? Babalatan ko tapos pakakainin kita gamit ang bibig ko. Okay lang talaga. Kaya kong kumain mag-isa. Masakit ba yan? Mas gagaan yan kung hilutin mo, ate. Payad na to ni Laura. Sulitin na natin, sayang naman. Yana, masarap ba ang pakiramdam ng mga abs na to? Lumayas ka. Huwag kang umalis. Walang napala si Laura sa perang yun. Yana, ang kapal ng mukha mo. Nandito pa rin ako. Sino ang tinitingnan mo? Wala naman akong tinitingnan. Akala mo ba bulag ako? Nasaan ang kamay mo kanina? Wala kang alam. Sa kawalang kwenta mo. Ang saya ba talagang mag-party-party dyan? Nipatak ng alak, wala pa ako. Mukhang gustong-gusto mo naman eh. Hindi Bitawan mo ako. Kung gustong-gusto mo talaga, bahala ka. Hawakan mo ng paulit-ulit. Hindi ko naman gusto, ayoko nang hawakan. Ayaw mo bang humawak? O ayaw mo lang akong hawakan? Sige, magsalita ka. Saan ba talaga ako kulang? Kung hindi mo masabi, kalimutan mong makaalis ka. Hindi ka sapat na matigas. Yung mga abs mo, nitakip ng bote, di kayang buksan. Ako? Pinilit mo akong sabihin. Hindi ako sapat na matatag? Sigurado ka? Kung matigas ba talaga ako? Malalaman mo kapag sinubukan mo. Carter, anong ginagawa mo? Umalis ka sa ibabaw ko. Ngayon ka pa natakot. Ang tigas ng ulo mo. Mukhang kailangan talaga kitang ikulong para hindi ka na makaalis. Hindi mo magagawa yan. Pag kinulong mo ako, hindi ka papalampasin ng ate ko. Siyempre, gagawin ko. Calvin, tulungan mo ako. Ayos. Basta bantayan mo lang si Jana, siguradong babalik si Laura. Ate, bumalik ka na please. Parang magugunaw na ang mundo. Ikaw talaga, sinungaling ka. Pinangako mo sa akin na hindi ka magpapadivorce. Nakita ko yung divorce papers sa bahay. Ano ang meron doon? Ano? Hindi ko alam. Wag mo akong niloloko. Talaga hindi ko alam.
Baby, ang cute-cute mo pa rin. Ang moody naman niya, ang creepy. Ate, iligtas mo naman ako. Baby, mamaya. Uwi ka sa akin, ha? Lipatan na lang tayo. Tayo na lang dalawa. Ayoko. Ayokong iwan si Laura. Kung wala si Laura, sobrang lungkot ng mundo ko. Ayaw mo? Hindi mo kaya ang gastos ko. Si Kuya ang gumagastos sa lahat ng kailangan mo. Paano tayo mabubuhay? Huwag kang mag-alala. Yung racing club ko, kumikita na. Suportahan ka. Madali lang para sa akin. Ay grabe. Ang problema hindi yung mayaman na tamad, kundi yung persigidong magtagumpay. May tanong ka pa? Isip, utak, isip. Wala kang pagpipigil sa sarili. Tuwing gabi, wala akong tulog. Sandali. Ako ba ang sinisisi mo kasi ang tagal kong matapos? Oh. Kasalanan mo lahat. Sige na. Kasalanan ko nga. Lagi namang kasalanan ko. Bagay talaga sila. Nahanap mo ba si Madam? Si Madam ay. Yana, uwi na tayo. Ate, sa wakas, bumalik ka. Ano to? Nagpalit na kayo ng trabaho? Model na kayong lalaki, ha? Nagkaroon lang ng kalituhan. Pwede ba tayong mag-usap? Pirmahan mo na lang yung divorce papers? Wala na akong sasabihin sa'yo. Hindi ko pipirmahan yan. Hindi kita niloko. Ito ang buong itineraryo mula sa business trip ko sa abroad. Ang mga litrato online palihim na kunan. Naghapunan lang ako kasama ng ilang partners. Nagkataon lang na nagkita kami. Hindi ba siya ang unang pag-ibig mo? Ang tunay mong mahal? Nag-dinner ka lang kasama siya, pero ang saya mo, parang abotay nga ang ngiti. Kung hindi ka maniwala sa akin, may iba pa akong ebidensya. Hello, Madam. Ganyan talaga ang ate ko. Grabe ang dating. Kung gusto mo to, pwede kitang dalhin sa club. Papahintayin ko ang mga tropa ko para i-welcome ka. Ayoko nito. Ito ang footage mula sa security ng restaurant. Si Mr. Spencer, mula umpisa hanggang dulo, wala siyang private na contact. Kay Ms. Harper, patunay ito na ang mga litrato ay sinadya lang na kunan. Puro misleading na anggulo lang yan. Si Mr. Spencer kaagad nagdemanda ng kasiraan ng pangalan at sinundan ang media outlet. Umamin sila na para lang sa hype yon. Hindi yon ang totoo. Grabe. Ganyan talaga ang kuya ko. Honey, wala talaga akong kasalanan. Ikaw lang ang minahal ko. Wala nang iba na mahalaga sa akin. Hindi ko nga iniintindi ang iba. Puro bola na lang yan. Honey, lahat ng sinasabi ko totoo. Araw-araw kitang na-miss habang nasa abroad ako. May regalo pa akong dala para sa iyo. Nagmadali akong umuwi. Tapos pag-dating ko divorce agreement na malamig ang sumalubong sa akin. Alam mo ba, sobrang sakit ng loob ko. Totoo ba? Sobrang totoo, promise. Pagdating ko, hindi ko. Nakita na andyan ka. Kaya nakasakit ako sa sobrang pag-alala. May lagnat pa rin ako. Salat mo kung hindi ka maniwala. So, tiyan ang sinusuri para malaman kung may lagnat? Ano, nami-miss mo na ako? Di tara na. Halika. May lagnat ka talaga. Mainit ang katawan mo. Tabi dyan? Punta tayo sa ospital. Ate, sasama ako sa'yo. Carter, iiwan ko muna si Jana sa'yo. Bilis. Magtiwala ka sa akin. Aalagaan ko ng mabuti.
Si Yana. Hindi ko na kaya. Ate, sasama pa rin ako sa'yo. Nagbati na sila. At naayos na ang hindi pagkakaunawaan nila. Nagiging close na uli sila. Hindi ka bagay doon. Hindi tama. Saan naman ako pupunta? Umuwi ka na lang sa akin. Matagal ka nang hindi umuuwi. Kailangan din nating mag-usap at buhayin ulit ang relasyon natin bilang mag-asawa. Pagod na ako. Gusto ko nang matulog. Huwag kang mag-alala. Ngayon, bibigyan na kita ng oras para matulog, baby. Ngayong bumalik na ako, babalik ko lahat ng para sa akin. Binablock niya talaga ako. Siguradong pakanayan ni Laura. Kung ganoon, wag mo kong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Hello, Mrs. Spencer. Kakauwi ko lang. Libre ka ba? Gusto kitang i-treat sa hapunan. Sige, hihintayin kita. Laura, hindi sapat ang marriage certificate lang para makuha mo ang pwesto mo sa pamilya Spencer. Laban kung laban. Mrs. Spencer, dinala ko ito mula sa ibang bansa. Para lang sa iyo, bagay na bagay talaga sa style mo. Masaya ako na nandito ka na ulit sa bahay. Hindi mo naman kailangang magdala ng regalo. Ngayong bumalik ka na sa trabaho dito, alam ba ni Calvin? Pinili kong pumunta sa abroad noon dahil sa career ko. Baka hanggang ngayon may tampo pa rin si Calvin sa akin. Sa totoo lang, may feelings pa rin si Calvin para sa'yo? Kung hindi, hindi siya magpapakasal sa babaeng kamukhang kamukha mo. Totoo ba yan? Pero, kasal na si Calvin ngayon. So, ano kung kasal na siya? Narinig ko, magpapadiborsyo daw sila. Fiona, ang pinaka-importante kay Calvin talaga ngayon ay ang negosyo ng pamilya. Ikaw ang pinaka-angkop na partner para sa kanya. Mrs. Spencer, sa totoo lang, nitong mga taon na lumipas, hindi ko rin makalimutan si Calvin. Matalino ka at independent palagi. Basta buuin mo ang magandang career mo dito, kaya mo talagang mabawi ang pagmamahal ni Calvin. Isang luxury brand sa ilalim ng Spencer Group ang sasali sa bidding para sa isang proyekto sa ilang araw. Kapag nakuha mo yung bid na yon, siguradong mapapahanga mo si Calvin. Salamat, Mrs. Spencer. Kukunin ko talaga yung kontrata na yon. Naayos na natin ang cheating rumor. Pero kahit hindi ka nagduda, maraming tao pa rin ang nag-iisip ng kung ano-ano. Tanggalin mo na lahat ng sagabal para matahimik na yung issue. Pag may nakita pa akong kagaya nun, hindi na ako magdadalawang isip na palitan ka. Honey, seryoso ikaw? Hindi ko nahahayaang mangyari ulit ang ganitong bagay. Sa amin na muna ni Jana, itong mga papel ng diborsyo. Kaming dalawa muna ang maghuhusga. Sa inyo bago namin desisyonan kung magpa-file kami ng diborsyo. Opo, honey. Ano bang maganda rito? Ako nga ang walang kasalanan dito. Tapos na, ayos na. Tapos na, ayos na. Nakakita na ako ng mga taong niloloko ang tatay nila. Pero hindi ang sariling kapatid. Naging mabuti akong tao, pero nadadamay pa rin ako sa gulo. Ate, ang galing mo talaga. Para lang mapasaya ka, binigyan ako ni Calvin ng card. Hindi ko nga mauubos gastusin yon. Card lang naman yon. Walang big deal dyan. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa lalaki.
Kailangan ko maging matatag para maprotektahan ko si Jana. Di ba si Laura yon? Tamang-tama, makikilala ko na siya. Yana, Anong balita? tingnan mo. May bidding event sa 3 araw. Ito ang plano. Dadalhin ko ang mga disenyo ko ng hot couture gowns sa bidding na yon. Kapag naging successful yon, may papalipad ko na ang brand pa international. Kapag nangyari yon, hindi na natin kailangang umasa sa iba. Jana, ako ang magiging pinakamatibay mong suporta. Ate, grabe, ang galing mo. Kayang-kaya mo yan. Akala mo pasok ka agad sa bidding? Sobrang kumpiyansa mo. Ikaw pala yan. Kaya pala parang kamukha kita. Sa dami ng taon, alam ng nakakaalam na kasal na si Calvin. At yung hindi nakakaalam, aakalain may pinalit na siya. Sino namang kamukha mo? Pangit mo kaya? Kung ako kamukha mo, hindi ako lalabas ng bahay sa liwanag ng araw. Anong sabi mo? Sabi ko, pangit ka. Laura, baka hindi mo pa alam. Sa bidding sa 3 araw, ako ang magre-represent ng Spencer Group. Hulaan mo kung sino nag-assign sa akin. Ano bang pinapalabas mo? Ang tunay na damdamin ng lalaki, hindi sa salita nakikita, kundi sa gawa. Mura lang ang inaalagaan na ibon sa hawla. At ako lang ang karapat-dapat tumabi sa kanya. Sino ka ba? Basura ka. Tigilan mo na ang pagsisira sa amin. Mali ba ako? Kung hindi naman, bakit hindi si Calvin ang nagbigay ng project sa kanya? Kapalan ng mukha. Tao po, mga tao, tingnan nyo, may nagnanakaw ng asawa ng iba. Nakakita na ako ng makapal ang mukha, pero hindi ganito kalala. Ang landi. Umalis ka rito, weirdo. Ate, wag mo na siyang pansinin. Hindi siya lumalapit sa level mo. Ang layo niya sa'yo. Ako na magpoprotekta sa'yo mula ngayon. Lumaki na si Jana. Ikaw na magpoprotekta sa akin ngayon. Ate, tungkol doon sa bidding sa 3 araw, sasama ako sa'yo. Gusto kong makita ang moment mo sa spotlight, ate. Tayong dalawa ang kukuha ng bid, patas ang laban. Deal. Malapit nang magsimula ang bidding. Umalis na ba ang modelo? Sige, nakuha ko na. Laura, lagi ka nang natutulog sa opisina nitong mga araw. Hindi ko makita ang kapatid ko kahit saan. Ayos lang ba kayo? Kayong dalawa? Okay kami. Busy lang talaga ako. Malaking bagay ang bidding. Mukhang hindi naman sila okay. Pakiusap, wag mo nang palaging pag-usapan ang divorce. Ayaw ko talagang magkahiwalay kayo. Kung ikukumpara sa mga designs ng ate ko, mas malayo talagang dehado ang mga ito. Panalo na talaga tayo sa bidding ngayon. Nasaan ang modelo natin? Tayo na ang susunod. Para sa bidding na ito, nag-hire ako ng top model. Tumawag na ako. Papunta na siya. Pag sumali ang ate ko, siguradong walang sablay. Siguraduhin mong malinis ang lahat. Malaki ang magiging gantimpala mo pag natapos ito. Laura, ang tanga mo talaga. Ngayong araw, tuturuan kita ng leksyon. Hindi lang siya ang mawawala sa iyo. Wala ka pang makukuhang pera? Kahit isang sentimo wala. Susunod na kandidato, pakiusap. Representative Designer ng Spencer Group, Fiona Harper. Ano? Na-aksidente ang modelo? Hindi siya makakarating. Ang gown na ito ay gawa sa haute couture na may 10,000 beads na mano-manong tinahi, naglalabas ng kariktan at karangyaan. Itong 10 patong ng kulay niyebeng ulap sa ilalim ng spotlight para itong kumikislap na kalawakan. Ang nais iparating ng gown na ito ay ang matagal ng paninindigan ng Spencer Group, kagandahang mataas at karangyaan. Sa totoo lang, ito na ang pinakamagandang dress na nakita ko. Oo nga, sobra. Tsaka, ang brand ng Spencer Group, wala talagang kapantay.
Kahit anong mangyari, gusto kong makuha. Ang project na ito sa bidding. Ngayon naman, pakisalubungin natin ang susunod nating kandidato. Ang designer na si Laura Brooks. Kumusta? Hindi maganda. Baka mahuli na tayo. Tinawagan ko na silang lahat. Pero kalaban lahat sila. At ayaw pumayag. Naipahiram ang modelo nila sa atin. Sunod na designer, Laura, paki-ready na po. Hayaan mo na. Siguro ganito talaga ang nakatadhana. Hindi pwedeng sumuko na lang tayo. Ate, alam ko, pero kung mamimiss natin itong bidding event, wala na tayong pag-asa. Makipag-partner sa mga global luxury brand. Ang layo na ng narating natin. Hindi pwedeng tumigil ngayon. Lakarin lang naman ang runway, di ba? Ako na lang ang gagawa. Magiging ayos ba siya? Walang ibang taong mas nakakaalam kaysa sa kanya kung ano talaga ang gusto ko. Ako na ang magpe-present ng concept. Ikaw, samahan mo si Jana sa backstage para magbihis ng outfit. At maghanda para sa runway show. Hello sa inyong lahat. Ako si Laura, ang designer ng Self-Love brand. Ang couture dress na dala ko ngayon ay may minimalist na disenyo. Pagpapasimple ng komplikado, kung saan nagtatagpo ang classic style at makabagong pakiramdam. Hindi nakakalimot kung saan tayo nagsimula, at hindi natatakot sa mga pagsubok na darating. Ang konseptong ito ng disenyo ay maganda. Nakakapanibago at presko ang sketches. Totoong ang designer siya na puno ng ideya. Nasaan yung model? Bakit hindi pa siya lumalabas? Puro ka lang magagandang salita na wala namang kabuluhan. Huwag mong sabihing walang model. Plano mo bang gamitin lang ang sketch para makalusot ng libre? Oo nga. Kung wala kang maipapakitang gawa, bumaba ka na sa stage. Tama. Naghihintay na yung iba. Bakit ka na sa stage kung wala ka namang model? Interesado naman talaga kami sa design mo. Pero kung walang model na magpa-feature ng gawa mo, hindi ka pwedeng sumali sa bidding. Hindi kasi patas sa iba. Sige, next group na. Ay, sandali. Grabe, ang ganda nito. Ito ang obra ko. Ang konsepto ng disenyo, salungat at kaayusan. Pandarambong at bukang liwayway. Naku, grabe. Parang totoong anghel ang nakikita ko. Karapat dapat lang matalo sa disenyo na ganito. Napakaswabe ng galaw. Ang modelong ito, sakto sa aura ng disenyo. Sigurado ako magiging big hit ang couture na to. Tingnan mo lang ng gusto mo, pero bawal ang pictures. Asawa ko siya. Oo nga. Asawa ko rin siya. Wala ka namang asawa? Paano mo na ang kinang sa akin? Ikaw talaga, ang kulit mo. Simula ngayon, baka dapat ilayo ko siya sa limelight. Sobrang ganda niya. Gusto ko siya mapasa akin lang. Ang ganda ng disenyo, sobra. Ang dalagang ito, parang totoong anghel. Pinadali ang komplikado. Bumalik sa pinakaugat. Masaya akong i-announce na ang nanalo sa bidding na ito ay ang Self-Love brand. Yes. Ang galing mo, ate. Alam kong ikaw ang pinakamagaling. Kaya ko nakuha ang best na little sister. Kung hindi, paano mangyayari ito? Si Jana, nakakaloka talaga. Lagi niyang sinisira ang mga plano ko. Hindi pa tapos ang laban ko sa kanya. Yana, ngayon na nakuha natin ang bid, nagpaayos ako ng handaan sa Serenity Bistro. Halika, magdiwang tayo.
Bakit? Wala naman. Tara, kumain na tayo. Oh, Baby. Nakatago na lahat ng maliliit mong pakpak. Simula ngayon, damit na ganito, ako lang ang dapat makakita niyan dito sa bahay. Narinig mo ba ako? hindi yata kita narinig. Nakakainis kayong dalawa ng kapatid mo. Ako? Deserve talagang pagalitan ng kapatid ko? Pero ako, anong ginawa ko sa'yo? Siguradong panalo tayo sa bidding, pero si Jana pa talaga ang sumablay. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, pagdadamputin ko siya. Bakit hindi niya sinasagot mga tawag ko? Calvin, anong ginagawa mo dito? Sabi ko na sa'yo, hindi mo na. Ako kailangang sunduin, di ba? Fiona, bakit ka nandito? Ano bang pinagsasabi mo? Calvin, sorry ha. Nabigo kita. Ako ang pumalpak sa bidding. Hindi ka magagalit sa akin, di ba? Kuya, ikaw naglalaro ng apoy, pero ako ang napapasama. Ano bang ginawa ko para dito? Mga sinasabi ng lalaki, puro kasinungalingan. Kuya, nandito si Laura O. Honey, bakit hindi mo sinasagot mga tawag ko? Calvin, wala nang dapat pag-usapan. Maghiwalay na tayo. Bakit? Yung kabit mo, harapan niyang inaway ang kapatid ko. Sabihin mo, bakit? Gianna, bakit mo pa sasayangin ang salita? Para lang sa taong walang kwenta? Tara na. Sige, mag-away kayo. Kapag pumalpak lang kasal nyo, saka ako magkaka-chance. Kuya, sinabi ni Fiona na ikaw daw ang nagpadala sa kanya para i-represent ang Spencer Group para makipagkompetensya kay Laura sa bidding slot. Ano bang nangyayari dito? Hindi talaga nangyari yon. Honey, hindi tulad ng iniisip mo. Hindi talaga gaya ng akala mo. Ano bang nangyayari dito? Ate, sobrang sumakit bigla ang tiyan ko. Kailangan ko munang pumunta sa restroom. Antayin mo lang ako dito sa lugar na to. Anyway, alam ko naman, hindi sinadya ang nangyari kay Fiona. Bahala ka na. Ikaw na ang magpaliwanag sa ate ko. Honey, pakinggan mo naman ako. Hindi talaga gaya ng akala mo. Matagal ko na siyang binlock. Bitawan mo nga ako? CEO ako ng Spencer Group, diba? Pwede bang respetuin mo naman ako? Uulitin ko, bitawan mo nga ako. Baby, masakit ba talaga tiyan mo? Nagkunwari lang ako. Wala naman talagang sakit. Magkakagulo ang pamilya na to. Kung wala ka. Hindi ko talaga alam kung paano nagpunta si Fiona doon. Matagal ko na siyang binlock. Paano ko siya papayagang i-represent? Ang Spencer Group? Pinaniniwalaan ko lang ang nakikita ko. Bilang CEO ng Spencer Group, hindi mo ba alam na siya ang representative ng Spencer Group? Honey. Anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Tingnan mo, sinadya niya talagang kumuha ng nakakalitong mga photos, di ba? Yung gaya niya, kahit ano kaya niya gawin. Honey, wala talaga akong alam. Ano man ang mangyari, hindi ko dapat hinayaan na madamay ka sa gulo na to. Gusto mo bang suntukin mo ako para mailabas ang galit mo? Wag na. Ayoko namang sumakit ang kamay ko. Alam kong hindi mo kakayanin gawin yon. Sabi ko sa'yo, may mga diskarte talaga si Calvin. Gusto mo ba? Eddie, gawin na rin natin. Hi. Ma'am, nandito na po ako. Nakuha niyo po ba yung kontrata? Dapat sigurado na yon eh. Pero hindi ko akalain na magtatayo ng sarili niyang design firm si Laura. At sirain ang negosyo natin.
Anong sinabi mo? Nagtulungan sina Laura at Jana at sila ang nanalo sa bid. Nakakaramdam lang ako ng awa para kina Calvin at Carter. Pareho silang nag-asawa ng mga babaeng hindi iniisip ang kapakanan nila. Wala talagang kwenta yung magkapatid na yon. Sila talaga ang puntilya sa mga anak ko. Kung pera lang sana, ayos lang. Pero nilalabag na nila ang pamilya. Kailangan nilang maghiwalay. Matalino si Laura. Mukhang hindi siya bibitaw agad. Masyadong inosente si Jana. Kung ganon, simulan natin sa kanya muna. Ma? Uy, Ma. May problema ba? Bawal ba akong tumawag ng walang dahilan? Alam ko namang busy ang kuya mo. Pero ikaw, hindi mo rin ako dinadalaw. Maski mga manugang ko halos hindi nagpapakita. Sobrang hirap nilang makita. Parang imposible na talaga. Hindi naman sa walang magandang pagkakataon. Gusto mong makita si Jana? Dadahin ko siya diyan sa susunod na araw. Mas maganda ngayon na. Ngayon na lang natin gawin. Bakit? Ayaw ba niyang makita ako? Siyempre gusto ko, Ma. Pupunta na ako dyan ngayon. Bakit mo tinanggap yon? May palaro ako ngayon. Hindi talaga ako makakaalis. Pwede naman akong pumunta mag-isa. Hindi mo pa masyadong nakakasama ang mama ko. Hindi. Dapat samahan kita. Ayos lang. Pamilya naman tayo. Huwag mo nang isipin. Anong ginagawa niya dito? Ma'am, ang ganda niyo po sa shawl na yan. Ang elegante at klase niyo pong tingnan. Nang makita ko tong shawl sa ibang bansa, alam ko na babagay po siya sa inyo. Ang bait mo naman. Ma? Nandito na ako. Ma'am, nandito na po si Jana. Sigurado akong may dala siyang mas maganda pang regalo para sa inyo. Yung sakin, walang-wala lang. Hindi na nga dapat banggitin eh. Ay, nako. Nagmadali kasi ako. Wala tuloy akong nadalang regalo. Ang mga manugang kong babae, hindi man lang kasing maalalahanin ng ibang tao. Nandito ka na sa harap ng mga nakakatanda, pero wala ka man lang galang. Walang pinag-aralan, walang disiplina. Hindi ko akalain kailangan ko pang sundin lahat ng patakarangan dito mismo sa sarili kong tahanan. Anong sinabi mo? Ma'am, naiintindihan ko naman kung ganito si Jana. Sa totoo lang, bihira naman siyang makauwi. Kaya hindi siya ganun ka-close sa inyo. At hindi niya alam ang mga gusto ninyo. Natural lang yon. Yung dalawang manugang ko parang mga display lang. Hindi katulad mo, talagang nakikisama ka at maalalahanin. Simula ngayon, mas dadalasin ko na ang pagbisita sa inyo. Ngayong nandito ka na, huwag ka na lang tambay diyan. Pumunta ka sa maliit na hardin at magbunot ka ng damo. See you po. Ganitong gawain. Hindi naman kailangan ng galing. Bagay na bagay sa'yo yan. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko yan. Hindi ko talaga alam kung ano bang nakita ng dalawang hangal kong anak. Sa mga yon. Ibebenta na nga sila. Tutulong pa silang magbilang ng kita. Ma'am, sa tingin niyo po ba, magdadala ng sama ng loob si Jana? At sisirain ang mga mahal niyong halaman? Hindi naman siguro. Puntahan ko nga. Bulaklak ko. Kailangan mong kayanin lahat ng pagsubok. At lumaking malakas. Kakantahan kita. Ganito yan. Maliwanag ang sikat ng araw. Nakangiti sa akin ang mga bulaklak. Bumabati ng umaga ang mga ibon. Bakit ka nga ba? Lagi na lang? Ako mismo ang nagtanim ng bulaklak na to. Sana taon-taon, pareho kami laging nagpoprotekta sa'yo. Huwag mo akong lokohin. Hanggat nandito ang bulaklak, dapat andito ka rin. Itong paso na to, regalo pa sa akin ng asawa kong yumao, bago pa siya pumanaw. Ngayon, patay na ang matanda. Parang halos patay na rin ang bulaklak. Hindi ko inakala na si Jana, bagamat parang ang sablay niyang kumilos,
Pagdating sa tanim, matiyaga pala siya. Akala ko noon, wala talagang maipagmamalaki si Jana. Hindi ko napansin. Medyo may topak rin pala. Kumikanta at sumasayaw paharap sa kawawang tanim. Talagang pinapahiya niya ang pamilya Spencer. Kung wala kang kailangan dito, umalis ka muna. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala, ma'am. Gagawin ko talaga ang lahat para mapansin ako ni Calvin. Fiona, hindi mo binabayaran ang utang mo, ano? Inawit mo utang at isipin na mawawalan lang lahat ng problema mo. Tandaan mo to, kahit tumawid pa ako ng dagat, hanapin pa rin kita. Tumigil ka na nga. Ano bang minamadali mo? Barya lang naman yan. Kahit nasira na ang angkan ng sangalang, magiging matanggilan din naman ako ng pamilya Spencer. Ang barya na to, mababayaran ko rin ng buo. Halaman lang naman niyang malapit ng mamatay. Bakit ba sobra ang effort mo? Munting bulaklak. Huwag mong pakinggan siya. Ma. Bakit mo nasabi yon? Naiintindihan ka ni Munting Bulaklak. Basta, sigurado ko. Maliligtas ko siya. Medyo sabaw nga siya, pero cute pa rin. Mukhang, hindi rin pala masama ang taste ng anak ko. Ma. Masyadong mainit ngayon. Oh, dapat pumasok ka na sa loob. Kung hindi, baka ma-heat stroke ka pa. Lahat ng to ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Natatakot ako. Baka masyado kang lampahin at masira mo pa ang hardin ko. Dito na ako para magbantay. Sina nga. Bahala ka na. Bilang manugang, hindi mo man lang alam rumespeto o mag-alaga ng halaman. Malaking pagkakamali ng anak ko na pakasalan ka. Ang magpakasal sa kanya yon ang totoong pagkakamali. Anong sabi mo? Wala. Hindi ka lang inutil. Bastos ka pa. Halatang hindi ka tinuruan sa bahay ninyo, kaya kang tawanan, at pinapahiya ang pamilya Spencer. Sino nagsabing hindi ako tinuruan sa bahay? Ate ko ang nagturo sa akin. Pangit pala magturo ang ate mo. Bastos din siya. Ano, Dav? Huwag mong idamay ang ate ko. Anong balak mo? Nanay mo ko? Ano bang balak mo? Sa tingin mo ba ang dalawa mong anak ay sobrang galing? Siyempre, magaling ang mga anak ko. Si Calvin laging laman ng chismis. Puro problema at ng ulo. Wala nang ginawa kundi guluhin araw-araw ang ko. Ibig lang sabihin yan, nakakabighani talaga ang anak ko. Ang lalaki na walang respeto sa sarili, parang nabubulok na basura lang. Sasaway ka talaga. Tama na, sige na yan. Kasalanan din ni Carter. Ma, dahil sobrang hilig mo sa mga patakaran, bakit hindi mo siya pinalaki ng mas mabuti? Pinagsasabihan mo ba ako? Wala siyang control, padalos-dalos, mainitin ang ulo. At pabago-bago ang ugali. Sobrang seloso pa. Galit na galit ako. Ma, pati ikaw. May malalaking issue ka rin, di ba? Akala mo ba kaya mong magsermon sa matatanda? Grabe ka? Sobrang kawalang galang na to. Tungkol naman sa'yo, masama ang ugali mo. Lagi mong binubusisi ang masakit na bahagi ng iba. Kapag naririnig ng tao yan, sobrang sakit at nakakalungkot talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang pamilya kailangan magsabi ng sobrang masasakit. Sumasakit ang puso ko. Ikamamatay kita. Pinapatay mo ba ako? Sabihan na kita, sinabi ko na sa'yo na pumasok ka, ngayon tingnan mo, na heat stroke ka tuloy. Sumakit na naman ang dibdib ko. Dalhin mo na ako sa loob, bilis. Ako ba ang dahilan? Kung bakit nag-escalate sa mga loob? Lagat 2. Paano ko nagawa? Ang ganitong kalaking gulo? May alarm sa seguridad dyan. Ma, paano ko naman matitiis na iwan ka para lang maghanap ng seguridad? Hintayin mo ako dito. Sasamahan na kita pauwi ngayon din. Ma, huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Jana, gusto mo ba talaga akong patayin? Kung maaabot ko lang, makakatawag ako ng tulong. Ma, sabi ko sa'yo, mahusay talaga ang diretsyo at lakas minsan. Tara na. Tumigil na sa kakaba yung dibdib ko. Parang opisyal nang wala na talaga. Ma, konting tiis pa. Malapit na tayo. Grabe, parang bangungot.
Wala nang kailangan na pasalamat. Gawain lang naman ng manugang yan. Gamot. Ang gamot ko. Eto. Dahil sa iyo, muntik na akong mamatay sa sariling bahay. Sorry, Ma. Mas maginhawa na po ba pakiramdam niyo ngayon? Nanginginig pa rin ang dibdib ko. Gumawa ka ng sopas para medyo kumalma ako. Ma, pero hindi ko po kasi alam magluto. Pero may masarap na kainan malapit lang, ang tawag Serenity Bistro. Pwede ko silang tawagan at ipa-deliver ng sopas dito. Ayaw lang niya talaga na samahan ako rito. Naghahanap lang siya ng dahilan para umalis. Hindi totoo yan. Kalilimutan mo na ang delivery. Gusto ko ikaw, ang magluto mismo para sa akin. Kung hindi ka marunong magluto, paano mo aalagaan ang anak ko? Ma, siguro po magaling kayo magluto. Ganito na lang. Turuan niyo ako. Bilang biyenang babae, hindi ako pwedeng mapahiya sa harap ng manugang ko. Sienna, maswerte ka ngayon. Dahil matuturuan kita mismo. Maghanda ka ng mga sangkap. Sige. Ang dami mong sabit. Bilisan mo. Hanapin mo na. Una, ilagay mo yung isda sa kawali. Para prituhin muna. Tapos lagyan mo ng tubig hanggang matakpan ang isda. Sa huli, 3 gramo ng asin, 2 gramo ng MSG, at 15 gramo ng cooking wine. Ma, gaano po ba talaga? Ang 3 gramo ng asin? Kita mo? Yan ang 3 gramo. Ikaw na ang bahala sa susunod. Ma, parang timbangan ang mga mata nyo. Ang galing nyo talaga. Kung matututo ka, kahit 10% ng mga alam ko, hinding-hindi mawawala sa iyo ang puso ni Carter. Tama. Ganyan eksakto. Ayan na yon. Tapos na ang hapunan. Grabe, ang ganda ng itsura. Pati amoy at lasa, sakto. Oh, Ma, tikman mo. Hindi ako sigurado kung anong lasa nito. Ang bait mo naman. Dahil ikaw ang gumawa, ikaw muna ang tikim. Salamat, Ma. Kumusta? Masarap, diba? Di ka makapagsalita? Simula ngayon, sundan mo na lang ang ginagawa ko. Matututo ka rin. Siguraduhin mong maaalagaan mo nang maayos ang gana ni Carter. Ma, hindi ko nasabi agad. Sobra alat nito. Tubig, please. Sobrang alat talaga. Ma, posibleng hindi mo talaga alam magluto? Sino may sabi niyan? Ikaw lang ang naging sablay, kaya nasira ang sabaw. Sinunod ko lahat ng sinabi mo. Step by step talaga. Tinuruan kita ng sunod-sunod, tapos ganito pa lumabas ang sabaw? Sobrang sablay. Sige na nga. Ma, kung ganyan ka ka-critic, ako ang nagbuhos ng tubig para sa'yo. Wag mo na inumin. Mas okay pa siguro ang sabaw. Tama. Ibabad mo sa mainit na tubig. Tapos, lagyan mo ng kaunting asin. Eh di ayun na nga, kapag umaalis ka sa labas, ginagawa mo sarili mong pagkakakilanlan. Ma, hindi ka talaga marunong magluto. Anong nakakatawa? Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, aapakan mo na lang ako bilang biyenan mo. Hindi mo nga kaya ayusin ang mga responsibilidad mo bilang manugang. Ang lakas mo pang mangutya sa akin. Tingnan mo lang, sisiguraduhin kong palalayasin ka ni Carter sa bahay. Titigil na ako sa pagtawa, okay? Simula nang dumating ka, ginulo mo lang ang bahay na to. Hindi totoo yan. Totoo kaya? Hindi mo nga kayang maghalaman. Pag may sinabi ako, 10 beses ka pang sumasagot. Sobra mo na akong naiinis kaya sumasakit na naman dibdib ko. Hindi ko naman sinasadya. Sumasagot ka pa rin. Ngayon di mo pa rin kayang magluto. Ano nga bang kaya mong gawin?
Anong iyak-iyak mo dyan? Ako nga, yung dapat umiyak. Pakiramdam ko, galit ka talaga sa akin. Inaaway mo talaga ako. Simula nang naging parte ako ng pamilya Spencer, palagi mo akong kinukutya. Tama na, ayoko na maging manugang mo sa pamilya Spencer. Huwag kang umiyak. Uuwi na ako. Hello, Carter, nasan ka? May karera ako ngayon. Bakit, Laura? Yung telepono ni Jana, diretso agad sa voicemail. Hindi ba siya kasama mo? Grabe. Pumunta siya sa nanay ko. Sana, wala namang nangyaring masama. Pupuntahan ko. Bakit hindi siya sumasagot? Magsisimula na agad ang karera. Saan ka pupunta? May emergency ako. Ikaw muna bahala para sa akin. May kailangan akong asikasuhin. Urgent ito. I-pause muna ang meeting. Mr. Spencer, handa na lahat ng partners. Naghihintay na lang sila sa iyo para pirmahan mo mismo ang kontrata. Nagpunta si Jana sa bahay ni Mama? Hindi ko siya makontak. Uuwi na ako. I cancel mo lahat ng schedule ko. I-postpone mo ang pagpirma. Honey, nandito ako para ligtas ka. Ang liwanag ng araw sa langit. Ngumingiti sa akin ang mga bulaklak. Ano nangyayari? Tama na ang iyak, please. Bakit ka umiiyak ng sobra? Ang tagal ko nang nagtatrabaho. Nagpakulo pa ako ng sabaw para sa'yo. Ayos lang kung hindi ka magpasalamat, pero pinapagalitan mo pa ako. Hinihintay kong makauwi si Carter para makipaghiwalay ako sa kanya. Hindi mangyayari yon. Nakikiusap ako, pwede ba? Basta tumigil ka lang sa pag-iyak? Kahit anong sabihin mo, ayos lang sa akin. So, Totoo, gagawin ko kahit ano. Ma, 50 taong gulang ang perfect na edad para sumikat. Mag-debut ka na. Bakit mo suot ang maliit na backpack na yan? Grabe, parang guni-guni lang yata ito. Siguro panaginip lang to. Dali, routine mo ako. Carter, Ate, Calvin, bakit andito kayong lahat? Yana? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nakikipaglaro lang ako kay Mama. Hindi ko rin sinak ang phone ko. Tinawag ko lang si Jana dito para matakda ng ilang patakaran. Sobrang clumsy niya kasi. Hindi talaga siya matuto. Tinuturuan ko siya. Sa totoo lang, sobrang bait ni Mama sa akin. Nag-agree pa nga kami na magtabi ng maliit na bulaklak. Tinuturuan din niya akong magluto. First time kong magluto ngayon, sinabawan na isda. Baby, ang galing mo talaga! Nagluto ka pa ng sabaw ng isda. Siyempre, kailangan ko tikman yan. Huwag! Gusto mo ba talagang patayin ang asawa mo? Medyo simple lang talaga si Jana. Pero hindi ako sigurado kay Laura. Laura, narinig ko magaling ka daw. Umaasa ka lang kay Calvin, pero hindi ka pa rin kontento, no? Ma, tikman mo ito. Ito, mas masarap ito kaysa sa sabaw. Mahaba ang araw mo. Kumain ka na. Salamat, Ma. Kakabati lang ng kuya. Co-ed ni Laura. Hindi ko pwedeng pabayaan si Ma na paghiwalayin ulit sila. Pag nangyari yon, susubukan na naman akong hiwalayan ni Jana. Bilang isang babae, nag-ehersisyo ka sa labas, napapabayaan ang pamilya mo, at pinupuntirya mo pa pati ang negosyo ng pamilya. Ma, masarap din ito. Dapat tikman mo rin. Tahimik lang tayo. Sige, dahil ang sarap, sa'yo na lahat niyan. Salamat, Mommy. Ganyan ang asal na nakakahiya para ay isang kahihiyan sa angkan ng sangalang. Nagpapatakbo lang ako ng kumpanya. Hindi naman ako espesyal. Ang tumutusto sa pamilya, hindi lang obligasyon ng lalaki. Kahit anong oras, pwede kang talikuran ng pagmamahal ng lalaki. Gusto ko lang patunayan na ang babae,
kaya rin magtaguyod ng pamilya. Tama ka diyan, ate. Idol talaga kita. Laura, malawak talaga pananaw mo. Hindi ko agad napansin. Pero si Laura pala maambisyon din talaga. May laban siya. Ang ganda pakinggan. Pero pag natalo ka, pera ng angka ng sangalang ang mawawala. Napakagaling ni Laura. May tiwala ako sa kanya. Kahit malugi tayo, ayos lang. Hindi ka po sa pera ang pamilya Spencer. Ma, pinanood ko ang ate ko. Ay, ibig kong sabihin, ako pala ang pinanood ng ate kong lumaki. Siya ang pinakakahanga-hangang tao na nakilala ko sa buong mundo. Simula nang naglakas loob akong magtayo ng kumpanya, hindi na ako natakot mabigo. Kahit mag-fail ako, may lakas pa rin akong magsimula ulit. Narinig ko? Na ikaw rin nagsimula mula sa wala, ma? Sobrang hanga ako doon. Marami pa talaga akong dapat matutunan mula sa iyo, ma. Oh, siya. Tama ka. Marami ka pang dapat matutunan. Ay, naku. Harap-harapan na tinatapatan ni Laura si Ma. Sana walang masamang mangyari. Hindi talaga pwedeng mabuwag ang pamilyang to. Ayos. Ang ganda ng sinabi mo, Laura. Ang galing mo, Laura. Ano namang ikinagaling noon? Tama nga si Jana tungkol sa'yo. Lalaki ka na, pero wala ka pa ring disiplina. Umupo ka nga. Bakit ako lang ang napapagalitan? Sandali. Wala naman akong sinasabi. Ma, ano? Dahil napagalitan mo na siya, hindi mo na ako pwedeng pagalitan ngayon. Hindi ko alam na ang galing mo pala. Nagawan mo pa ng paraan na kumbinsihin si Mama. Siyempre naman. Sumakit ang dibdib ni Mama nung time na yon. Hindi ko na napag-isipan, agad ko siyang dinala. Oo nga. Sinabi pa ni Mama, napupunta siya sa Serenity Bistro kapag gumaling siya para suportahan ako. Ang astig mo talaga, love. So, nasaktan ka ba? Hindi. Medyo masakit lang yung paa ko. Napilayan ka ba? Sa susunod, mag-ingat ka talaga. Alam ko na. Halika dito. Bubuhatin kita pa uwi. Carter. Hindi ito ang tamang daan. Ibababa mo na ako. Tinulungan mong alagaan si Mama. Kaya syempre, kailangan kitang pasalamatan ng maayos. Carter, ganito mo ba ako binabayaran? Calvin, ayaw ba ako ni Mama? Hindi, syempre. Ang dami mo nang nagawa. Paano namang hindi ka magugustuhan? Tama ka dyan. Swerte mo, napangasawa mo ako. Pero, sobrang busy ako sa trabaho, kaya napabayaan ko yung ibang bagay. Dapat matagal ko nang dinala si Jana para makilala ni Mama. Huwag mo nang isipin yon. Magpakatotoo ka lang. Sa kakulangan ko ng oras sa'yo, nabigyan si Fiona ng pagkakataon na magulo ang samahan natin. Siguro dapat kong isama siya sa dinner para maging maayos ang lahat. Ano? Wala naman. Iniisip ko lang na sobrang generous mo, babe. At ang ganda mo pa. Swerte ko talaga na ikaw ang napakasalan ko. Sisiguraduhin kong aalagaan kita. Kaya dapat magpakabait ka ngayon. Tama si Jana. Basta alagaan natin to, may pag-asa pa. Ma'am, hindi pa naman tuluyang patay ang bulaklak na to. Mukha lang talaga siyang lantang-lanta. Gusto niyo na lang po kaya bumili ako ng bago para sa inyo? Si Jana ang nag-aalaga ng bulaklak na to.
kaya wala kayong dapat alalahanin. Ang clumsy nga ni Jana. Suwerte na kung di niya yan mapatay. Sobrang totoo at mabait si Jana. Mas okay pa siya kaysa sa mga plastic dyan. Itong matandang bruha? Bakit kinakampihan si Jana? May kailangan ka ba? Ay, dumaan lang ako para kamustahin kayo. Oo, hindi naman nanlalaro si Jana. Pero si Laura iba, sobrang balewala lang sa kanya si Calvin. At gusto pa talagang magbida lagi. Dapat may sariling career din ang mga babae. Bago na ang panahon ngayon. Bata ka pa. Bakit mas luma pa ata ang isip mo kaysa akin? Ma'am, inaalalayan ko lang si Calvin kasi pakiramdam ko na dadaya siya. Sige na, medyo pagod na ako. Umuwi ka na. Alis na po ako. Magpahinga po kayo. Si. Itong matandang bruha talaga. Hindi ko akalaing kinakampihan. Kanya si Jana at Laura. Ako na ang sisihin niyo sa mangyayari pagkatapos nito. Narinig ko na nagbukas ng maliit na restaurant si Jana. Simulan ko na kay Jana. Papatunayan ko kay Laura kung ano talaga ang kaya kong gawin. Tahimik lang ito. Pag natapos na, magkakaroon ka ng magandang gantimpala. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko yung pinakamalakas. 3 araw silang magbababad sa banyo. Pag nangyari yon, isusumbong ko yung bistro nila para sa health code violation at ipapasara ko ng tuluyan ang bistro ni Jana. Malaking pinsala kay Laura. Anong klaseng lugar ito? Walang kwenta ang lugar na to. Hindi pwede ang tambak na to. Nasasabik ako sa kakaisip pa lang nito. Uy, Calvin, paano mo naisip ako? Hello, Señorita Margarita. Si Laura ito. Laura? Señorita Margarita, pwede ka bang pumunta sa Serenity Bistro? Gusto kong imbitahan ka maghapunan dito para makapag-usap tayo ng maayos. Pasensya na, busy ako ngayon. Señorita Margarita, hindi ko inasahan na ang bilis mong makarating. Nagkataon lang na napadaan ako. May aasikasuhin pa ako, kaya aalis na ako. Laura, nandito ka na? Oh. Nandito ako para imbitahan si Señorita Margarita na maghapunan. Huwag ka nang tumayo lang diyan. Pasok ka na. May bagong luto ang chef. Grabe ang sarap nun. Ako. Dahil nandito ka, bisita ka. Carter, pakipakita siya papasok. Sige, dito ka dumaan. Dito po. Nailagay na ba ang gamot? Kontaminado ba ang mga pagkain dito? Señorita Harper, inimbitahan kita ngayon para linawin ang lahat. Masaya kami ni Calvin sa isa't isa. At sana ikaw, Señorita Harper, matutunan mong pakawalan ang nakaraan. Tumigil ka na sa panghihimasok sa buhay namin. Ate, ang ganda ng pagkakasabi mo. Señorita Harper, ang dami mong narating. Sigurado akong makakahanap ka ng taong tunay na magpapahalaga sa'yo. Oo nga, tama yan. Señorita Harper, hanggat hindi mo inaaway ang ate ko, pwede naman tayong maging magkaibigan. Ano ang gusto mong kainin? Kaya kong lutuin ang kahit ano para sa iyo. Masarap ang pagkain dito. Subukan mo. Tama yan. At habang kumakain ka, baka may gusto kang sabihin tungkol sa restaurant namin. Oh. Nakakainis. Matagal-tagal na mula nang nilagay ang gamot. Bakit wala pang customer na tinamaan? Hindi pwedeng ganito kamalas ang buhay ko. Señorita Harper, sumang-ayon ka nga? Pero hindi ka man lang kumain. Baka. May lason ang pagkain na to? Imposible yan. Hindi talaga. Eh di ikaw ang kumain. Baby. Sorry. May sipon ako ngayon. Para hindi ka mahawa, uuwi muna ako.
Si Laura sobrang bait pa dinner pa siya para sa'yo. Tapos si Jana ang init ng pagtanggap sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Senyorita Margarita, kung ayaw mong magkabati, sabihin mo lang diretso. Hindi kailangan. Gumamit ng ganyan kababaw na paraan. Gets ko. Ayaw mong kumain. Kasi gusto mo pa rin maging babae ni Calvin. Mukhang hindi mo pa rin siya matanggap na mawala at gusto mo pa rin sirain ang pamilya nila. Bata ka pa, pwede mo pang gawin kahit ano. Gustong-gusto mo ba talagang maging kabit? Hindi. Hindi ako ganoon. Kakain na ako. Ayun, kakain na ako. Ayos na. Promise, kakain ako. Ang galing mo. Kung nagustuhan mo, kumuha ka pa. Sa'yo na ang buong plato na yan. Walang kukuha niyan sa'yo. Matagal nang nilagay ang gamot. Malamang may nakakain na. Hindi naman ako malas ng ganoon. May nakakain ba ng pampurga? May nangyari ba? Ayos. Pagkakataon ko na. Handa ka na bang pakasalan ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya! Handa ako. Masaya ka rin para sa kanila, hindi ba? Sabihin mo, huwag kang mahiya. Patuloy ang tugtugan, tuloy ang sayawan. Araw. Kailangan kong lumabas sandali. Halika, ipag-toast kita. Sana bawat araw ay kasing saya na ngayon. Ako kailangan kong lumabas sandali. Tama si Jana. Simula ngayon, kalimutan na natin yung mga hindi magagandang nangyari. Tara, inom tayo. Gusto kong lumabas sandali. Miss Harper, ubusin mo tong baso at tapusin na natin ang hidwaan. Gusto kong lumabas sandali. Sa totoo lang, meron tayong pinagdaanan. Masaya na ang kasal ko ngayon, at sana makalimutan mo na ang nakaraan, at mamuhay ka na ng sarili mong buhay. Para sa'yo, cheers! Calvin, hindi kita pinaniniwalaan. Ang baho naman nito. May problema ba sa tiyan si Senyorita Margarita? Ang sama talaga ng amoy. Kumain lang siya ng pagkain natin. Posible kayang may problema sa pagkain? Hindi naman siguro. Ako mismo ang nag-inspeksyon ng lahat ng sangkap na ito. Walang problema dito. Kung sakaling maging issue ito sa kaligtasan ng pagkain, kailangan nating alamin ang totoo. Saka, tayo pa ang nag-imbita sa kanya. Ayaw nating pag-usapan tayo sa likod natin? Tama. May point ka dyan. Senyorita Margarita, ayos ka lang ba? Nag-aalala kami na baka may problema sa pagkain dito. Para sa kaligtasan mo, plano naming magpa-inspeksyon ng maayos sa lahat ng pagkain dito sa shop. Hindi yan ang dahilan. Hindi na kailangan. Ayos lang ako, seryosong ayos lang ako. Hindi ko pwedeng hayaang malaman nila. Kapag nahuli nila ako, yari ako. Hindi pwedeng tapusin na lang dito yan. Dito ka kumain, kaya responsibilidad ka namin. Laging sumasakit ang tiyan ko nitong mga araw. Hindi talaga pagkain nyo yon. Lalo nating kailangang mag-check. Kung hindi, kapag naapektuhan ang pangalan natin... Tama, posible talagang. Mga naiinggit na katunggali natin. Ang nambaboy ng pagkain. Natin dito sa sikat na resto online. Kaligtasan ng pagkain to, seryosong bagay? Kaya kailangan nating imbestigahan. Magpapadala ako agad ng tao para mag-check. Hindi na kailangan, sinabi ko na sa inyo. Talagang hindi ko... Senyorita Margarita, ang bait mo talaga. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko kung sino man ang may gawa nito. May talagang naglagay ng lason sa pagkain ng sinadya. Buti na lang si Fiona ang naapektuhan. Kung customer ang nagkasakit, yung restaurant, sigurado talagang ipapasara. Oo nga. Sinadya talaga ang paglalason. Hindi lang natin alam kung sino talaga ang may kagagawan nito. Sino man sila, kailangan natin silang hanapin at panagutin. Grabe, tingnan mo to. Kawawa si Senyorita Margarita. Ang dami na niyang pinagdaanan.
Yung naglagay ng lason sa pagkain niya, sobrang sama ng ugali. Oo nga. Dapat sana, etong hapunan na to, ay para linawin ang lahat kay Senyorita Margarita. Ngayon tingnan mo naman ang nangyari. Napahamak pa siya tuloy. Kailangan nating ipaliwanag lahat sa kanya. Kung hindi, baka isipin niya na buong pamilya ang may galit sa kanya. Para maprotektahan ang restaurant at ang reputasyon ni Laura, hindi tayo ay gumamala. At walang gawin. Sir Spencer, nahanap na ang taong naglagay ng lason sa pagkain sa video. Sir Spencer, wala akong kasalanan. Hindi ako yun. Nagdadahilan ka pa rin? Tingnan mo nga ang nangyari sa kanya. Iika. Tama na. Lagot? Ibubuking ba niya ako? Mas mabuting magsabi ka ng toto. Kung patuloy ka pang tumatanggi, huwag mong sisihin kami kung magiging mas marahas kami. Oo nga. Si Senyorita Margarita sobrang sama ng lagay ngayon. Mas mabuti nang umamin na ako. Sige, magsasalita ako. Sasabihin ko ang lahat. Siya ang nag-utos sa akin. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ko gagawin ang isang bagay na makakasakit sa sarili ko. Tama, bakit sino mang tao makikita na si Senyorita Margarita ay naapi? Inakusahan siya ng walang katotohanan. Oo nga. Nasiraan na ba siya ng isip? Bakit niya lagyan ng gamot ang sarili niya? Tapos magmamala. Mukha siyang basang-basa at sira na. Huwag mong paniwalaan ang kasinungalingan niya. Ang tao na katulad niya kayang gawin kahit ano. Gusto niya talagang pagawayan tayo. Senyorita Margarita, ikaw ang biktima dito. Naniniwala talaga ako sa'yo. Alam ko kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Ma? Bakit ka andito? Kung hindi ako pumunta, hindi ko sana naabutan ang buong eskandalong to. Kakarinig ko lang, may nagkasakit sa restaurant. Kaya sinuri ko, lahat ng kamera sa paligid. May nahanap talaga ako. Ma, ang galing mo. Siyempre, ako yon. Hindi ko maganda pakiramdam ko. Pupunta na ako sa ospital. Ay, taga. Malapit ng mahayag ang totoong Celerin. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang gumawa nito sa'yo? Ma, ano ang alam mo? Sabihin mo na lang sa amin. Pinagkuhanan ko ng CCTV sa labas ng restaurant. Magiging malinaw kung sino ang may gawa nito. Ma'am, ngayong nahuli na ang naglagay ng gamot sa pagkain, baka pwede ko na lang hayaan. Huwag na lang palakihin ang gulo. Hindi pwede yon. Maging kampante ka, gagawin namin ang tama para sa'yo. Tama. Kahit magsara pa ang restaurant, magsisiyasat kami hanggang sa malaman ang katotohanan. Hindi na kailangan yon. Huwag kang mag-alala, hindi namin papabayaan ang sinang masamang tao na makalabas dito. Ito. Ikaw nga talaga ito. Fiona, sobrang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Ikaw pala ang gumulo sa pamilya nila. Grabe, paano naging ganito kasama ang tao? Tumigil muna tayo sa pag-uusap. Dalhin natin siya agad sa ospital. Hoy, ayaw mo magbayad? Akala mo hindi ka namin mahahanap? Nandito na kami sa Sinovera. Sige, pumunta kayo. Akala mo natatakot ako sa inyo? Kasalanan ni Jana at Laura lahat ito. Bakit sila laging ligtas? Gawa ng kung ano-ano. Pero ako, sobrang malas ko. Hintayin nyo lang. Sisiguraduhin kong hindi sila magiging kampante. Ma, tinangka niyang lasunin tayo. Tapos tayo pa ang magbabayad ng ospital niya. Hindi ko inasahan na ganito kasama pala si Fiona. Dati, ang bait-bait ni Fiona. Paano siya naging ganito? Mabait nga si Laura, inimbita pa siya dito. Pero ang kabutihan, ginantihan ng kasamaan. Sayang talaga ang ginagawa ni Laura para sa kanya. Ang masama dito, pinagplanuhan niya ako. Pero ang pinakamali ay ang gawing target si Jana. Iba yung inuupakan niya si Laura. Pero ang seguridad ng pagkain, seryosong usapan yan. Kung nagtagumpay ang plano niya, buong pamilya ang damay. Grabe. Sobrang baluktot at malupit ang puso ng babaeng ito.
Sige na, tara na. Aray. Hindi rin naman mababait ang mga Spencer. Sa ginawa nila sa akin, papagbayarin ko sila balang araw. Sorry. Nadala lang talaga ako kanina, kaya ako nagawa yon. Ngayong naparusahan na ako. Pakiusap, kalimutan nyo na lang. Nagsusorry ka sa amin? Hindi ba sumasakit konsensya mo? Yung video mo, in-upload na sa cloud, bilang ebidensya. Sinadya mong lasunin siya. Kapag nagpa siya akong magsampa ng kaso, sisiraan ang pangalan mo. Huwag, pakiusap. Huwag naman. Kapag inulit mong sakta ng kapatid ko, mananagot ka talaga. Ang asta na ate ko. Hindi ba ako astig din? Huling beses ko na to sasabihin, hindi kita minahal kahit kailan. Ang mahal ko ay ang asawa ko, si Laura Brooks. Babala ko lang sa iyo. Kapag inistorbo mo pa kami, huwag mo kong sisihin kung magiging masama ako. Alam kong, may nararamdaman ka pa rin talaga para sa akin. Sinabi rin ng nanay mo, pinakasalan mo lang siya dahil hindi mo ko kaya talikuran. Tama na. Dahil niloko mo lang ako. Ngayon, tingin ko, mas mataas talaga si Laura sa'yo. Iwan mo na lang yung hospital bill. SA account ko. Tara na. Bakit? Bakit ako wala kahit ano? Habang nilalayat niyo lang ako? Kung malungkot ako, sisiguraduhin kong malungkot ko kayo. Dati, may mga pinapaniwalaan akong mali tungkol sa iyo. Hindi ko tinanggap sina Jana at Laura noon. Kung titignan ko ngayon, ang pagpapakasal mo sa mga kapatid ay naging pinakamagandang nangyari. Para sa mga pasaway na to. Halika na. Ma, sina Jana at ako nagkamali rin naman minsan. Mapagbigay ka lang talaga. Cheers para sa'yo. Nung ikinasal kayo, hindi naman talaga ako nagbigay ng regalo. Itong mga pulseras ay para sa inyo. Isa bawat isa, maliit na simbolo lang to ng pagmamahal ko. Grabe, ang ganda talaga nila. Ma, masyadong mahalaga ito. Tanggapin mo na lang, binigay ni Mama yan. Ma, mukhang may paborito ka. Hindi pa kami nakatanggap ng ganito kaganda. Wala pa yon. May espesyal akong regalo na tinago para sa mga mahal kong mga manugang. May dagdag pa? Ito ay Shez sa Spencer Group. Pinirmahan ko na lahat ng papeles. 20% para sa bawat isa sa inyo. Tama ba to, Ma? Mas malaki pa ito kaysa sa shares ko. Kung ang dalawang pasaway na to nagtrato sa inyo ng hindi maganda, tambay sila sa labas. Tingnan natin kung lalakas pa silang manggulo sa uli. Salamat, Ma. Pag nagkaroon kayo ng malusog na mga apo, madadagdagan pa yan. Paano naman ako? Para magkaapo tayo, kailangan gumawa rin ako at ng kuya ko. Hindi pwedeng magtrabaho ang kalabaw kung di mo pinapakain ang damo. Pwede bang magpakalalaki ka naman? Sige, lahat may makukuha. Anong ginagawa mo? Kailangan kong magpakitang gilas. Ngayong pagkakataon, hindi ko pwedeng hayaan na mauna sa akin ang kuya ko. Ma, tapos na kaming kumain. Sino nagsabi nun? Ibababa mo ako. Tawa ka pa rin?
Kayong dalawa, pilisan nyo na rin. Ma'am, Ma'am, pinilit po ni Senyorita Margarita na pumasok. Hindi ko po siya napigilan. ma'am, mahal na mahal ko lang talaga si Calvin. Nabulag lang ako ng nararamdaman ko. Patawarin niyo po ako. Akala ko dati isa kang matinong bata, kaya sinuportahan ko na. Magkasama kayo ng anak ko. Pero ngayon, mas malala ka pa pala kay Laura. Ma'am, Simula ngayon, huwag ka nang mag-abala pang pumunta rito. Pakilabas siya. Fiona, ang laki ng utang mo sa amin, pero ayaw mo namang bayaran. Akala mo ba hindi kita mahahanap? Bayaran mo kami ngayon. hindi ba sinabi ko na maghintay lang kayo ng kaunti? Malapit na akong maging bagong asawa ng pamilya Spencer. Bakit pa ako magkakautang sa inyo ng ganitong kaliit na halaga? Oo nga talaga. Inusisa na namin yan. Hindi ka naman talaga mistress ng pamilya Spencer. Naglo-load ka pa rin sa amin? Tama, kung hindi mo kami babayaran, hindi ka makakaalis. Bitawan niyo ako. Sisigaw ako. Sige, subukan mo. Saklolo, 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 saklolo. Tulong. Hindi ba si Senyorita Margarita yon? Bakit siya inaabala ng mga lalaking yon? Hindi pwede. Kahit magkaway tayo, hindi ko siya matitiis na pabayaan. Saklolo, saklolo, 2. Nakita mo ba yung babae na yon? Mamayamang ginang ng tahanan siya. Pinakamatalik kong kaibigan siya. Alam ko, bata pa siyang ginangangkan ngang Spencer. Malapit kami sa isa't isa. Ipapabayad ko sa kanya ang mga utang ko ngayon din. Kung hindi mo ako papakawalan at lumala pa ang sitwasyon, wala kang makukuha. Ni isang sentimo, wala ka. Mas mabuti pa, lakarin mo yung sinasabi mo. Kung hindi, sasama ang loob mo. Tara na. Sino sila? Yung grupo na yon may utang sa akin. Hindi lang nila ako binayaran, pero palaging sila pa ang nanghihingi sa akin ng pera. Mahina lang akong babae. Ano ba ang magagawa ko? Hindi ako makapaniwala. Ngayon, ang may utang pa ang nagdidikta. Kaya ano ba ang magagawa ko? Alam ko naman, lahat ng mali ko. Sobrang halaga na tinulungan mo ako. Mabuti ka talaga. Basta magbago ka at tigilan mo na ang pagiging kabit, magkaibigan pa rin tayo. Huwag kang mag-alala, gagawin ko yon. Ako, kabit? Naku, hindi ah. Si Laura ang kabit. Kung hindi dahil sa inyo, matagal ko na sanang nakausap ulit si Calvin. Dahil sa'yo ako lumapit. Bayaran mo ang utang ko. Sa totoo lang, utang niyo na to sa akin, mga ate. Hi sa lahat. Ako si Jana. Na-miss niyo ba ako? Ito ang bagong ulam mula sa shop namin. Katulad ng dati, ang mga followers ang unang titikim. Itigil niyo yung pagkain. Lumayas kayo rito. Dali, sige. Labas, labas, labas! Anong ginagawa niyo? Umalis na kayo dito ngayon din. Ang lakas ng negosyo ngayon. Alis na kami. Ibigay mo na lang ang pera. Kilala mo si Fiona, di ba? Nagkakausap kami nitong mga huli. Medyo malapit ang mag-uusap namin actually. Ibig sabihin natatanggol na tayo. Ibigay mo ang pera. Tapos alis na kami. Grabe ang kapal ng mukha ng iba. Yung may utang, ang lakas ng loob, na pumunta at magbanta pa. Hindi ganong maganda ang sinuveran ko. Ano ang ibig niyang sabihin? May sinabi tungkol sa banta at tungkol sa may utang, daw. Tama nga. Kung hindi ka magbayad, kalimutan mo nang magnegosyo dito. Makinig ka. Nagla-livestream ako ngayon. Kung magulo ka pa, tatawag ng pulis. Hindi mo gagawin yan. Boss, sinovera ito, tandaan mo. Hindi dapat manggulo dito. Oo. Siguro dapat pag-usapan natin kasama siya. Huwag mo akong takutin. Sabihin mo na lang, paano kami mababayaran? Ito. Hugasan niyo lahat ng mga plato na ito. Tapos babayaran ko kayo. Parang may mali yata. Gets ko na. May kaugalian sa sinovera. Sabi nila, dapat magtrabaho muna bago sila magbayad. Tama. May kasabihan dito.
Ang may utang siya ang boss. Mahalaga talaga sa mga sinoveran ang reputasyon nila. Sige. Sa amin na ang mga plato. Kami mag... Kumita ka ng maayos gamit ang sariling pagsisikap. Simulan mo ang bagong buhay. Walang nakakahiya doon. Ang tanga mo. Mali ang pagkakaayos mo. Hindi pa nga malinis ang mga plato. Tingnan mo yung katabi mo. Pag nasa bahay ako, lagi akong tumutulong kay mama sa mga gawain. Anong klaseng bagong trip to? Grabe to, ang astig. Gustong gusto ko. Aliw na aliw akong makita ang mga maskuladong lalaki na naglalaba. Magbibigay ako ng malaking tip kay host. Tapos na. Babayaran kita. Eto. Pag nakauwi ka, maghanap ka ng matinong trabaho. $40. Sa tingin mo, kawang-gawa kami? Niloloko mo ba kami? Ibashi. 120, bahala sa mo. Dalhin mo siya palayo. Saklolo, anong ginagawa mo? Nasaan si Jana? Ano ba talaga ang nangyari? May 3 mukhang maton na lalaki na dumating para manggulo. Hinablot nila ang amo at dinala siya palayo. Sinabi nila na kailangan nating magdala ng pera bilang pantubos sa kanya. Sino kayang nagawang masaktan ni Jana? Para tratuin siya ng ganito? Kasama ko na si Jana simula bata pa siya. Hindi pa siya kailanman pinahirapan sa buong buhay niya. Hindi kaya saktan ng madumugot ang asawa ko? Tiba. Sobrang sensitibo siya sa sakit. Anong gagawin natin? Kapag hindi nyo nadala ang pera ngayong araw, bugbog sarado, kayong lahat. Bilis. Kailangan mailabas na natin si Jana sa lalong madaling panahon. Kung gusto niyo makakuha ng pera mula sa pamilya ni Spencer, alagaan niyo akong mabuti. Kapag pumayat ako o nagmukhang gusgusin, at hindi nagbayad ang pamilya ni Spencer, ni kusing wala kayong makukuha. Ayos lang ba sa inyo ang ganitong pressure? Sobra namang pinupuri ang Thai massage. Gusto ko ng prutas. Sige, kukuha ko. Gawan mo ako ng tsa. Huwag lang kayong tumayo diyan, kayong dalawa. Lumabas kayo at bilhan ako ng makakain. Nag-iwan ba kayo ng numero sa pamilya niya? Oo naman. Ano ba talaga to? Tawagan mo ako sa telepono. Agad-agad. Sinabi niyang tumawag. Nasaan ang telepono? Tawagan mo si Fiona. Boss, ang talino mo talaga. Tumahimik ka. Fiona. Yung mayang kaibigan mo, yung Garida, walang nakukuha ng atensyon kahit kanino. Bayaran mo na kami ngayon. Bakit nagmamadali? May tatawag din sa'yo maya-maya. Blondie. Hindi na ako makapaghintay. Dito na kami magpapalipas ng gabi. Si Jana magpapalipas na rin. Ang aga-aga? Ayos. Hindi na nakakapagtaka, marami silang alam. Madali lang makuha ang angkan ng Spencer para masangkot. Basta gawing public. Siguradong magbabayad. Ang angkan ng Spencer nga ransom. Sige. Blondie, nasaan ang tsa ako? Sandali lang. Kayong dalawa, lapit dito. Sinabi ko na sa amin. Magingay daw kami. Paano kung gawin natin? Yung usual sa mga taga-lugar at mag-livestream? Tama. Gawin natin ganito. Magla-livestream tayo tungkol sa kidnapping. Kidnapping? Gawin na natin. Handa na. Okay.
Lapit at magsalita, di ba? Kay sa lahat, ito ang live stream namin. Hostage namin siya. Ako ang kidnapper. Grabe, ang ganda ng trato. Gusto ko rin maging hostage. Paano sumali? Naghihintay ng kidnapper. Naghihintay pa rin online. Medyo urgent ito. Ano to? Donation. May nagpadala ng gifts. Ibig sabihin nito, pwede na tayong umuwi. Pwede na tayong umuwi. Tingnan nyo naman kayo, wag lang kayong nakatayo diyan. Itong mga nagbibigay ng tip, ang nagpapakain sa atin, kailangan yung suklian yon. Anong gagawin natin ngayon? Meron kayong ganitong ipakita? Ipakita nyo na. Mga talento. Marunong akong maghula dance. Sige, gawin mo na. Marunong akong kumanta. Kayong dalawa. Kaya ko rin yung handspin move. Isa pang regalo. Bilis, bilis, bilis. Oy mga tol, oy mga tol, oy mga tol, lahat ng galawan nyo. Ipakita nyo na lahat. Kakarating lang ng balita. Peking plaka pala yung kotse. Anong gagawin natin? Tumakas na naman si Jana dati. Kaya ginaya ko yung kuya ko. Nilagyan ko na rin siya ng tracker. Sally, tingnan mo agad. Nasaan na si Jana ngayon? Nahanap ko na siya. May lakas siyang loob na agawin ng babae ko. Wasakin ko na. Yang lungga ng kidnapper na yan. Sawadee, salamat sa inyong lahat. Tinatamad ka na naman. Tinatamad, ha? At ikaw din. Gaano ka ba katanga? Ni ganitong hirap hindi mo kayanin. Sayang ka, akala ko ikaw na yung bida. Eight. Hindi mo alam kung gaano ako nahirapan. Beng, ayos ka lang ba? Itong mga siraulo na to, may ginawa ba sila sa'yo? May sugat ka ba? Bakit ka tumaba? Ano ba talagang nangyari? Gumagawa ako ng Kidnapper 101 para matulungan silang magbagong buhay. Ha? Sino nga ba? Ang kidnapper? Andito na sa wakas ang pamilya niya. Please, dalhin nyo na lang siya pa uwi. Hindi na namin kaya. Nga pala, boss, huwag mong kalimutan yung mga importanteng bagay. Oo nga, yung mga importanteng bagay. Yana, hindi mo pa kami tinuruan kung paano mag-withdraw ng pera sa device namin. Hindi kita niloko, di ba? Seryoso. Grabe, ang laki ng pera niyan. Ano talaga ang nangyari? Ayon kay Fiona, may utang sila sa kanya at ayaw nilang magbayad. Kaya pumunta sila sa akin para mabawi ang bayad ngayon. At tinuruan ko sila kung paano kumita ng pera mismo para matustusan ang sarili nila. Sino nagsabi niyan? Si Fiona ang may utang sa atin. Sinabi pa niya na pwede mo siyang tulungan magbayad. Kaya kinidnap ka namin. Yung malanding yan? Hinding-hindi ko siya papalampasin. Fiona na naman. Sige, ayusin natin ang lahat ng lumang at bagong problema. Nang sabay-sabay. Oy! Ipasa kamay mga to sa mga otoridad. Miss Harper, saan ka pupunta ng ganito kabilis? Hindi mo ba alam na lumabas na ang katotohanan? Kaya nagbasya kang magtago kasama ang pera? Kayo? Kilala ninyo ako? Masamang babae ka. Paano mo nagawang kunin ng tao para kidnapin ako? Pinatawad kita dati. Pero pati si Jana nadamay mo. Wala nang makakatulong sa'yo ngayon. Naglason ka, nilagyan mo pa ng pampalasing ang inumin, at ngayon nag-uudyok ka pang mang-kidnap. Malanding yan, maghintay ka na lang na mapanagot sa batas. Hindi, kayo. Kayo ang nagtulak sa akin. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Calvin, nang kasama kita, wala akong nakuha. Kung hindi dahil kay Laura, ako dapat ang senyora ng bahay. Dapat lang na ang dalawang magkapatid ang sumagot sa utang ko. Kahit wala ang kapatid ko, hindi ka naman pipiliin ni Calvin ang isang masama at malupit na babae tulad mo. Yana, hindi mo ba sinabi na pwede tayong maging magkaibigan ng mabuti? Please,
Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang sumira nun. Carter, noong kami pa ng kuya mo, di ba gusto mo talaga magiging hipag mo ako? Kumain ka ba ng lason na kabute? At nagsimula kang mag-hallucinate? Laura, sorry. Nawala talaga ako sa sarili. Pwede mo ba uli akong bigyan ng pagkakataon? Aalis ako sa bansa ngayon din at hinding-hindi na babalik. Dapat yung mga salitang yan, sa himpilan ng pulisya mo sabihin. Kung masira buhay ko, wala sa inyo ang giginhawa. Sumpahin ko kayo. Nagsusumpa ka? Sino ka ba? Sa tingin mo ba, may bisa pa yung mga sumpa mo? Baby? Oh, bakit? Baby, hindi ka naman talaga sinusumpa. Nung siraulong babaeng yon. Grabe ang pakiramdam ko. Ayos lang. Sabihin mo lang sa akin, gaano pa katagal ang natitira kong oras? Kaya kong harapin yan. 10 buwan. 10 buwan lang? Wala pa akong 1 taon? Anong kalokohan yan? Buntis ka. Ano? Buntis ako? Oh, dinala ka namin sa ospital. Pagkatapos ng check-up, nalaman naming buntis ka. Paano ako naging buntis bago ikaw, ate? Hindi ka naman buntis. Paano ako mauuna? Ate, hindi mo pa nga ako natuturuan. Paano magpalaki ng bata? Wala na, lagot na ako. Magkaanak ay isang magandang bagay. Bukod pa doon, lagi kaming nandito sa tabi mo. Tama. Magiging tatay na ako. Baby! Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, siguradong aalagaan kita at ang baby natin. Naalala mo ba ang pangako ni Mama sa iyo? Makakatanggap ka ng maraming gantimpala. Todo wow? Nakagawa na ako ng plano para sa iyong pag-aalaga habang nagbubuntis ka. Magbibigay ako sa iyo ng 5 yaya na esesyalista sa buntis na nakaduty ng 24 na oras bawat araw. At habang nagdadalang tao ka, ako ang sasagot sa lahat ng gastusin para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga. Baby, simula ngayon, ikaw na ang pinakamahalaga sa pamilyang ito. Aba, mukhang ayos naman yan. Ate, sa tingin mo ba magiging mabuti akong ina? Medyo kinakabahan pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Sasamahan ka agad ng ate mo sa ganyang yugto. Buntis din ang misis ko. Talaga ba? Ang saya naman. Dahan-dahan lang. Huwag masyadong gumalaw. Huwag mong yakapin ng mahigpit ang misis ko. Salamat naman. Sa wakas, magkakaroon na ako ng mga apo. 2 pa agad sabay. Sige, kumuha kayo ng family picture para sa amin. Ang pamilya dapat buo lagi. Si. Dito ka, Mama. Oh, handa na. 3, 2, 1. Ngiti.